Super successful yung Thanksgiving concert na mayroong Beanie at saka SB19. Pwede ba silang ma-cast if ever dito sa Pure Gold Cine Panalo? Since endorsers, parang gano'n na rin naman. Yan ay napakalaking pangarap din natin. So, abangan po natin, tingnan natin what the surprises will be in this year's festival. Kasi nasabi mga directors, ang daming mga dun sa mga script, 131 script so far, maraming big names. Anong assurance na kung halimbawa mapili ninyo, makukuha nila yung mga big stars na ganon? Actually, wala naman. Kasi during the feasibility, kasi di ba, they need to pitch. Yes. So sa pitch, doon nila talaga i-disclose yung talagang agreed na mga cast and crew. So, nagkakaalaman lang talaga kung sino talaga yung final cast and crew during the pitch na. And sometimes it even changes kasi minsan biglang nagkakaroon ng conflict, ng schedule, or something else. So, very very open naman ang Cine Panalo for that. Of course, sa amin, in as much as possible, we wanted a really beautiful mix of like good casting. Siyempre, parang dapat bagay sa kanya yung role. Pero kung bonus actually kung medyo sikat yung artista, kasi makakatulong yun sa pelikula. So, I think deserve naman talaga ng Cine Panalo, lalo ito, na magkaroon ng big stars. Kasi comparatively lenient kayo, hindi nyo naman i-disqualify. Kasi sa Metro Manila Film Fest, pag strict sila kung yung sinabit na casting, kung papalitan, dapat the same, kumbaga, hindi nalalayo yung level ng kapalit. I think one of the reasons why last year mas less yung bigger stars is because hindi pa nila alam kung ano yung Cine Panalo. And because of the first films ang gaganda pala, hindi pala to commercial na brand commercial na talagang legit pala yung narrative and all. A lot of actors are expressing interest in joining the festival. Like these are big names na sasala. Kaya I think sa pitch yung sa mga pinapadala sa amin director, nakakagulat yung mga pangalan na nilagay nila. Na hindi, kahit yung iba hindi ba kailangan ng mag-audition? Kasi halimbawa sa Cinemalaya, gano'n naman ang proseso. Kahit yung artisan talaga dumadaan muna sa audition. Sa inyo hindi. It's actually dependent sa filmmaker. Sa director, sa filmmaker. Pero malaking factor ba kung kasama sa cast ang SB19 or Beanie, di ba? Kasi especially now na nako-connect talaga sa inyo, nakikilala sila. Siguro kagaya ng sorpresa nung concert na napagsama sila, di ba? So siguro ito din yung gugustuhin na makita din ng fans nila. Kasi I think they haven't been shown in like a film or a series, diba? So, actually, kanina lang po nag-tweet kami na Pure Gold Cine Panalo is rolling on its year 2. Yung mga comments sa amin, dalhin nyo dyan si SB19, dalhin nyo dyan si Beanie, ganyan. So, tingnan po natin kung ano ang makakaya this year. So, sana din po, it will also be a first for them. So, supportahan din ninyo ba yung showing, yung pagtatag, the documentary? Especially in-announce yun during the concert August 28. Are you part of that documentary? Of the documentary? No po, producing it, no po. It's a 1Z production, SB19 po mismo. But ang support namin is during their block screenings, Pure Gold will be there to support. Yes. Big, malaking support na yun. Opo. Meron ba silang pa-premiere night na pwede niyong sponsoran? Wala na? Yung may mga fan groups, meaning yung mga, kunyari, Cagayan chapter, Batangas chapter, ganyan, na may pa-block screening po sila, and we expressed our parang support naman during their block screenings. Pero, kumusta yung experience nyo in parang getting them, Beanie and SB19? Kasi ngayon, makakonsider talaga sila yung mga pinakamalalaki. So, mahirap ba on your part? Or very smooth po sila kausap, and timing was perfect. Like, talks with SB19 started 2021. We started with one pa lang po muna, si Justin De Jos. Isa lang po muna yung endorser namin.
Ayaw, ano si pa Justin. nag-ipon pa po kami. Kasi pa ng halaga ng Sine Panalo Festival ang pagko-combine niyo sa kanilang Ay, dalawa. very ano po sila, very friendly. hindi naman po hindi naman kami yung rates, they were very accommodating po for Wala naman mga star complex. Kasi syempre ngayon napag-uusapan sila like nag-Jajabawoki sila, yung mga ganun. Hindi naman In po, your very, case, very, sila. Sa amin, very humble, very collaborative, like in the recently concluded concert. I think hindi naman po mamamount yung ganong show na magkakasama sila all together if they were in cooperative at very collaborative nga po sa stage at sa paggawa ng concert. Bakit video performance lang yung Santis Lolas? They are on tour po. So, hindi na po naiwasan because last year pa po na-close yung world tour nila. So, nasa Canada sila. And kahit gano'n nila i-try mag-move or reschedule, mas malaki po yung penalties nila. So, parang they really wanted, no? Kaya yung virtual na minount namin with Sunkist sa screen and then si Stel, talagang pinag-isipan po yun ng team para hindi sila ma-miss because they are also our endorsers. pero masusundan pa ba yung SB and Beanies with Pure Gold? 2 years po yung natin, no, as a brand endorsers, and we are of course looking forward na mas mahaba po ang aming pagsasamahan. Sana sa ngayon di pa po namin alam, di pa po kami Kasi ang makakomment. Ang Bina daming North American tour na sila eh. may US tour po sila ngayon coming. Ayan, so sana po. Kasi kanina na-mention mo yung mga malalaking big production house na gusto sumali. Allow niyo sila? Yes, allowed sila. Sa rule namin kasi, basta yung sharing sa same pa rin, 40-40-20. So, kung may gustong pumasok na big production house, Like Viva Riga, welcome na welcome. Talaga. multiple entries coming from bigger production houses. Pwede nang pangalanan. Not yet. Kasi hindi pa sila officially, nag-submit lang. Pero hindi pa namin sure kung mapapasok. Kasi again, ang problema kasi actually ngayon, from the looks of it talagang trimming it down to 7. Actually to 15 muna and to 7 is going to be crazy. Parang ang daming factors. Siyempre, when you do a festival, programming is very important. You want a good mix of films, may variation, may variety yung kwento, yung genre, etc. So, medyo laban-laban talaga. Kasi like rom-com for instance, last year wala masyado nagsabit na rom-com. This year, ang daming rom-com. Okay. Last year wala nagsabit na LGBT themed narratives. Ngayon, ang daming LGBT themed narratives kasi nakita nila pwede pala. So, dati walang nagsabit. One Day League. No, One Day League was yung unti lang sila noon eh. Last time na parang 3 lang ata ang out of 200 plus na scripts ang LGBT theme. So, this year, nakakagulat na alam mo talagang kinareer. I overheard niya, may nag-confess sa akin na Director Emon, say lang kung sino na parang last year pa pala niya sinulat. Kung parang they were hoping na yung script nila makakahabol pa na mag-extend kami ng 1 month more for the script or whatever. We really picked yung parang tuloy-tuloy yung schedule namin last time. So, hindi sila nakasali. So, they had so much time to fine-tune the script for this year. Pero hindi, yung last hindi pala, wait out. Sorry. Who helps you wait out the movies? May selection committee. We have a selection committee, but on the preliminary stage, kasi hindi mo ma-overwhelm ng selection committee with 121 scripts. These are 80 to 150 pages. So what we did was, I volunteered to pre-read everything para ma-tune down namin at mas kumonti yung basahin eventually ng selection committee. But syempre may mga in-expect kami at least siguro mga 30 to 50 more because of the extension, so that's another
Yeah. Kasi Metro Manila Film Fest, 39 scripts pa lang, nahirapan na talaga sila. Yeah. Ito 121. Kayo pa, 121 pero And to add pwede pa. maging 150. Pero wala kayong plan na i-stream yung mga movies. We have plans pero right now kasi priority namin is world premiere in an international film Okay. festival for the so next level na namin yun. Kasi na-mention ng Metro Manila Film Festival, pag pwede kayong magtatanggap sila ng movie na parang may mga product. So, wala kayong plan to produce a movie full length movie. In the future? Yeah. Right now hindi namin iniisip pa yun kasi we have our own platform pero basta worth considering. Yeah. Mas ang bida sa Esplanade sa baby. Naku, ang saya nun, diba? Saya. Ito ha. Siningi Hindi, talaga. kasi yung sa Metro Manila Film Festival, sabi ng Metro Manila Film Festival, pa-consider sila ng mga movie na may mga Run instructions. Dati kasi bawal. bawal, pero may limit, sabi nila. Ngayon So, hindi naman pwede- maiiwasan na ngayon, special. Siyempre. Kasi daw malaking tulong yung mga product. Yung sa inyo naman hindi naman halata eh. Yeah. In Basta fairness, magaling lang. Hindi, At walang pure gold. hindi halata. Logo lang. Just to give you an idea, para sa amin sa Pure Gold sa Cine Panalo, last year kasi yung kay Sigrid, sinot sa buong Yes. Yes, Pushcart oo. sa Pushcart. Bacolor. Pure Gold Bacolor. Ang nangyari ngayon, again, it was really a logistically challenging experience. So what we did now is we made it explicit in the rules and regulations ng festival sa mechanics na bawal gawing locations. Bawal mag. Bawal Bawal na. mag-shoot. Kasi Sa yung loob. ano, Oo nga. Pero pwedeng mag-shoot kapag mga incidental. Dumaan sa grocery. Siyempre, kasi naman pumunta ka pa sa iba, okay lang naman yung mga isang sequence o tatlong sequence. Yes. Diba? So naka-stipulate yun ngayon. Nakastipulate Yes. yun. Kasi medyo big challenge. Yeah. So ganun si Pure Gold. Yung parang ang walang others are parang gusto namin yung brand, ito logo, ito ganyan. Si Pure Gold, di ba even sa Pushcart Pills, pinatanggal Yes. namin lahat ng Pure Gold. Oo nga eh. Color Moment lang siya. yung medyo halata. Pero Medyo mahirap tanggalin na yung yes, yes, i-repaint yes. yung buong Pero bukod doon wala na eh. Pero ma'am, anong impact ng Cine Panalo sa From the things po that we do no, for Cine Panalo, siguro yung balik talaga nun sa amin is parang increased in brand love. Tawag sa amin. Like, mas siguro sa habang bata, I mean, yung mga nag-aaral, ito nabibigyan ng grants no for their films as students. Iba yung effect sa emosyon nila na nabigyan sila ng break ni Pure Gold. Oo nga. And that is parang a ripple effect sa pagkatao nila, sa kaibigan nila, sa pamilya nila. Kasi lahat sila parang, ay, si Pure Gold pala gumagawa ng ganyan. So yun lang naman yung gusto nalaga namin. More on early awareness for the brand. Mapalapit sila na hindi lang pala ito nagtitinda na brand. Meron din siyang gustong ibigay sa community, sa bayan natin. Very nationalistic man ang dating, but yun talaga yung gusto din ng family, to go beyond the putting up supermarkets. Yan. So, ito yung parang na nila, kawang gawa. Nandun na sila sa part na giving back to the customers and families and stores na tinangkilik din sila from 1998. Okay. Thank you. Pero sana nga kahit sa awards night, may SB19 or Ay! Nako. Bini, di ba? Love. Hindi naman namin pinipreempt ang mga plano nyo, pero... Gugulatin na lang po namin kayo. Oh, ayan. Kaya something to Basta gulatan na lang. Gulatan na lang, parang concert lang po yan, gulatan. Ayan, thank you. Parang biglang, Ah. kasi I don't know if you've noticed, pero nagugulat lagi si Pure Gold. Gugulat na lang. Sini Panalo, nagulat ang buong industry. Yung concert, nagulat ang buong mundo. Pero wait lang, ano bang purpose ng concert din? Hindi naman para kumita kayo eh, di ba? Yeah, it's a non-revenue Kasi ang laki ng concert eh. Yeah, it's a May non-revenue concept concert pa. po. Kaya nga eh. But yun po talaga, kaya po siya... Hindi kailangan kumita. Hindi kailangan kumita eh, no? It's Nakikita ron eh. majority Meron. Mura lang. Well, ang yes, nangyari kasi, yung ticket nila makuha nila pag bumili sila sa grocery. Yun nga lang eh. Like how much?
may iba-ibang level. May 7,000, ganyan. Pero kailangan yung Aling Puring members, di ba? Aling Puring members. And parang sa ngayon po yun yung normal talaga na binibili. Kung bibili ka talaga, no? Mas mahal so in a month, di ba, pag bumibili tayo, kunyari, as a grocery, 500 pesos. So pag bumili ka ng 500 pesos, may dyan at ticket ka na rin. Parang ganun. pero kasi kung sila magko-concert, mas mahal ang presyo ng ticket. Kaya nga, so hindi talaga yung para kumite. As ano din, ma-attest po yan ng Araneta. It was a non-revenue concert. Talagang Thanksgiving lang siya for the 500 store. Gano'ng kalaki kumbaga yung gastos mo for that? Oo nga. For May idea that, lang. Especially may mga collaboration kayong ginawa sa concert. Sila oy, grabe. hindi siya pinakanta lang at hindi siya -1 lang or what eh. May banda, lahat-lahat. So Kaya magkano daw yon? Hindi ko yata madi-disclose yun. Pero ano po siya, it's part of, it's part of their parang mileages as endorsers. Talagang nag-extra effort lang po lahat ng endorsers to mount this Thanksgiving concert. Kaya parang naging very historic siya. Hindi din siya magagawa kung Hindi rin without the extra effort nga po itong ating mga Beanie, Sunkist, Floji, and SB19. Pero never niyong naisip na mag-hire ng isang endorser ng mga Korean, hindi kayo nag-ride sa ganun. Local muna, ma'am. Kasi Pinoy na Pinoy eh. Kasi pag local, you give, yung naiangat natin mismong Filipino talent, plus yung company behind them also. Mas nakaka-generate ng trabaho. Diba? So, Filipino muna. Nationalistic na eh. Bias ko. Siyempre, first endorser namin, Justin De Jos, ang bias ni Ivy. Thank you. Ng SB19, yan.